26 anyos na binata mula sa Taytay, Rizal, tinutugis ng mga otoridad dahil sa panggagahasa umano sa isang menor. Pero lumalabas na hindi lang isa ang kanyang biktima, kundi may 3 pa. Mahuli na kaya ang tinaguriang serial rapist na binata? Bilang na mga oras mo, kuya! Ang 13 taong gulang na dalagitang itatago namin sa pangalang Marie, kinaibigan, tinulungan, pero kalaunay pinagsamantalahan daw ng may-ari ng isang computer shop na kanyang tinatambayan. Kasama po si Binibining Joy Siksik, ang VAUSI officer ng Barangay San Juan dito po sa Taytay, Rizal. Pupuntahan po natin yung lugar ng pinangyarihan ng krimen kung saan po nag-ugat ang reklamo at ang kaso. Mula po doon sa main road, medyo malayo ang lakarin. Yung looban ho'y medyo makitid. Narito ho banda sa area na ito. Papasok pa po tayo dito. Papasok pa tayo. Sikip po pala rito. Ano? Ito lang po talaga. Makitid. Nasaan ho yun? Dito na po. Yan, pagpasok mo. Ito ho. So, wala nang bahay. Ayon sa tumayong testigo sa kaso, ang computer shop na dating nakatayo rito, ang tanging saksi sa mga ginawang pang-abuso kay Marie. Sa mga sandaling ito, wala na hong istrukturang nakatirik pa. Isang bakanting lote na lamang ito ngayon. Ayon sa kanyang inang sinanay Aida, April 2020 raw nang magsimulang maging matulungin sa kanyang anak ang binatang si Jello o mas kilala bilang Angela Bautista, 26 years old. Kasi po nagmo-module siya sa bahay, inoperan siya na tutulungan daw siya mag-module kasi marami naman daw sila. Ang binata, lagi rin daw may binibigay na bagong damit at cellphone sa dalagita. Ano bang ginagawa niya para ito mahikayat niya doon sa kanyang kamunduhan? Sa mga bigay-bigay siguro, inututulong ko siguro. Ano po yung mga binibigay niya? Ano daw po pera? Pera, Sunod, pagkain. pagkain, Mga damit po. yan, yung cellphone. Ay, yung cellphone po, binigyan siya yun ng ano. Pero nawala din po yung cellphone, bininta ng kapatid niya. Pero, ang magaan na loob ng pamilya ni Nanay Aida sa binata, unti-unting napalitan ng pagdududa nang mapansing nag-iiba na ang kilos ni Marie. Hindi na po siya lumalabas ng bahay. Lagi daw po tulala, sabi ng pinsan po niya. Tapos hindi po daw naliligo ilang araw. Dito na raw gumana ang mother's instinct ni Aida. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala nang maiwan ni Marie ang kanyang cellphone. Ayun nga po, nabasa namin sa chat. Sabi niya, pangako hindi kita bubuntis. Yung nabasa po namin sa ulit-ulit na ano po, tuwing Sabado po. Dahil maganda raw ang pakikitungo ni Jello sa kanilang pamilya, hindi raw matanggap ni Aida ang kanyang natuklasan. Mahirap. Hindi po makapaniwala na nagagawin niya yun eh. Nang tanungin ni Nanay Aida ang anak tungkol sa messages na nabasa, dito na raw nagsumbong si Marie tungkol sa kanyang masaklap na karanasan. Hindi lang daw siya isang beses pinagsamantalahan ni Jello sa pahintulot ng Violence Against Women and Their Children's Committee ng barangay. Isiniwalat ni Marie sa resibo ang naging karanasan niya sa kamay ni Jello. Pinabayaran niya po ako. Nalulungkot po tsaka natutulala. Natatakot po ako magsumbong. Wala nang inaksayang panahon si Nanay Aida at kagad na siyang lumapit sa kanilang barangay. Dito na nila napag-alaman na hindi lang daw si Marie ang nabiktima ng binata. Nakapanayam ng resibo ang 2 social workers ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI Committee ng barangay, nina Aida at Marie. Kagad daw silang umaksyon na magsampa ng reklamo sina Aida sa VAUSI desk noong April 2022. Ano po ang ginawang aksyon, kagyat ng inyong tanggapan nung matanggap po itong reklamo na ito, ma'am? Ikinento niya po na nagkaroon din po sila ng pag-uusap. Nung una ay pinilit po siya. Kalaunan po ay may mga ibinibigay na po sa kanya. Nang lumabas ang medical legal ni Marie, positibong hinalay ang biktima. Ang binata naman sinubukan pa raw makiusap sa pamilya ni Nanay Aida. Nung kinumpronta nyo, nag-usap kayo agad, hindi? Itong suspect? Opo, nasabi ko bakit ganun na. Ano po sagot niya? Nangingi po kasi ng tawad. Pero giit ni Nanay Aida, a big no! Kung sakali humingi ng tawad, tutuloy niyo pa rin o i-atras niyo na? Ano lang po, tuloy na. Ang iba namang mga biktima ni Jello, na-rescue na raw at kasalukuyang inaalagaan sa shelter. May isa pong nagsabi rin po sa amin na siya ay hinalay din po
ng suspect. Pero sa ngayon po, ay nasa pangangalaga na po ng MSWD. Sa Bausi Desco ba, ito ba ang unang beses na mareklamo yung suspect na yan? Yung inireklamo po na yan? Bali, 2 beses na po. July ng nakaraang taon, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jello. Kumilos agad ang CIDG DSOU para maaresto ang suspect. Pero hindi naging madali ang paghahanap nila kay Jello. Meron naman tayong nakuha ng informasyon na siya ay nandun sa Pampanga. Bumuo tayo agad ng tracker team nung nakuha natin yung information na yun at bumiyahe ulit. October 16, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang CIDG DSOU sa Pampanga. Nang makakuha sila ng informasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspect, nang makarating sila sa umano'y pinagtataguan ni Jello. Tatawag ako ng barangay, gusto mo? Labas ka kaya? Tatawag ako ng barangay pag hindi ka lumabas. Ilang saglit pa, humarap na ang tinaguriang serial rapist di umano ng Taytay. Jello, hindi ka naka-open time ha? Your time is up and it's time to go to jail. Pulis kami. Matindi ako sa tago. Nang aaresto ka na, aba, si Jello, may special request pa? Ha? Hindi po. Nire-require po yan. Nire-require yan dito sa ano. Nire-require yan sa korte. Nandito kami upang arestuhin ka sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba sa'yo ng Family Court Branch 18 ng Cainta Rizal sa kasong statutory rape. Giit ni Jello, simpleng crush lang daw ang pagtingin niya sa dalagita. Magkaroon lang po kumbaga sa crush lang po pero wala pong ibig sabihin. Nakaharap siya ngayon sa kasong statutory rape at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination. Hindi po ako ganun tao, ma'am, kaya masakit para sa akin. Dito sa statutory rape niya na kaso, no bail yun. So hindi siya pwedeng magpiyansa. Doon naman sa 7610, meron siyang piyansang 180,000. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-alalay ng vowsy sa mga biktima, kabilang na si Marie. Ngayong nakakulong na ang binata, ang tanging hiling ni Aida. Una po sana siya makalabas kasi baka maulit pa po sa iba yun.